ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:35. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagdaon. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang ngalan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga mga kabiyanan. Sa imo pag-iay. Good morning sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas, nagapamati sa 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Hinday. Kag mga nakasunod sa aton subong sa Facebook Live. Tugnan ko sa imo. Welcome gid, first Monday sa bulan sang Agosto mga kabiyanan. Ay. Bantayan ninyo, may long weekend na naman in the coming third week or third week sa bulan sang Agosto. Supa, malapor si. Subong man nga bulan ang pagdumdum naton, pagsaulog naton sang wikang pambansa month. Meaning Filipino kita, subong iya nga bilog nga bulan sang Agosto. Sili isang tatay. Igog makuntagit sang tuna. Mapatian man diri ang nanuhay-tuhay nga mga pagkuha nato no, sa mga impormasyon sa mga national government agency. Nanay, buri ka lang isang sa balay. Agutan ng kami malipay. Diri sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan, manami ang tiyempo. Hibaloon bala naton ang pinakaulihing nga lakat sang panahon. Sa aton nga linya ang Pag-asa Iloilo, si Leonor Silvestre sang Pag-asa. Hibaloon naton ang update sa lakat sang panahon subong iya nga Lunes. Leonor, mayong aga. Ay, nalakuan mo yung aga. Ngayon, ato ko para sa Monday, August 4, 2025. Southwest Monsoon sa nalang na nag-a-affect sa mga extreme northern zone. Tantang din naman sa Western Visayas, siya maraming sa dito pa, pero wala lang natin nadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pang-ulan pag-alatid panahon na bumigit sa hapon kaya sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin na magaling sa direksyon na southeast to southwest na magadalasang makamay tugtog makasarangan pagtabag ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:39 AM kung magatuloy ini 6:13 PM karon sa hapon. Pag muna yung ating latest weather update, halong dulos may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Olivia. Salamat. Yes, may mga other disturbances o may mga disturbance ka nga nakitaan sa GWA, Philippine Area of Responsibility.
Yes, ma'am, may isa ka LTE na monitor, pero low chance mo, ma'am, nga mag-develop into critical depression as of now. Oo. Mga diin siya nga target niya, possible kung makasulod siya sa PAR. So, karon ma'am, ang iyang location is sa 1,445 kilometer east of Eastern Visayas. And wala pa man kitang landfalling na scenario in case. Subong adlaw, bali may balantayin kita nga anong pinakataas na heat index. Based sa ating mga ang forecast temperature nasa 26 to 32, so bale ang range ng ating heat index nasa possible ala sa may 37 to 41 degrees Celsius. Okay, sige Leonor, thank you Gid. Thank you ma'am pag maayong aga. Yes, good morning. Nabatian mga kabiyanan si Leonor Silvestre ang pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinakaulihing nga lakat sang panahon subong adlaw. After a week sa pag-deliver ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sining State of the Nation address, ang aton sining pagtutok gid no sa mga ginpanghambal sang presidente, ang pila ka mga highlights nga gintungod niya party sini sa mga proyekto nga ginalauman naton nga mapatuman gid no for the year 2025 no pag sa mga sunod pa nga tuig bago ini siya magpanaog sa isa nga pwesto. Isa diri mga kabiyanan ang manami gid no pamatian ining zero billing ang mga hospital naton diri sa Western Visayas ang ginatutukan na karon no sa mga pumuluyo, particular for those nga hindi makabayad sa ila sa iya mga bills sa ila sa ni pag hospital no. So ibalo naton bala kay may ara ang Department of Health sang ginpagwa no nga mga balay bululngan diri sa rehiyon aside from Region 6 sa bahin man sang Negros Island region. Magawa kita sang updates na with Miriam Grace Araneta. Yan, good morning. Ano ang latest ang mga gintang hambal sang Department of Health to sini sang zero billing balance? Yes, Miss Bing, good morning sa imo ka. Good morning sa aton nga mga tagpalamati sa Iloilo. Morning ni ara kita Miss Bing no nga apat ka mga Department of Health o DOH Hospital diri sa Western Visayas lakip man sa Negros Island Region o NIR nga nagapatuman sang zero balance billing. Buot siningon wala sa ginabayaran no ang mga pasyente every time nga magwa sila sa mga hospital. Diri Miss Bing no sa aton sa Western Visayas unahon naton lawagon kiti ni ara kita sa nga tatlo ka ospital sa Western Visayas. Lakip diri ang Don Jose S. Monfort Medical Center dira sa Banwa sa Barotac Nuevo, ang Western Visayas Medical Center diri sa aton sa Iloilo City, kag ang Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Banwa naman sa Santa Barbara, Iloilo. Kag to kita Miss Bing no sa Negros Island region sa NIR, lakip diri Miss Bing no sa bayad na ang bill sa mga Filipino sa Corazon Noxie Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Sakto ina Miss Bing no ginbayad sang aton nga presidente sa iya ikaapat nga State of the Nation address o konsona nga covered na sang gobyerno no ang tanan nga expenses sang mga pasyente nga ti-admitted no sa aton nga mga DOH run hospital. Ang apat Miss Bing ka mga balay bulungan diri sa aton sa Western Visayas kag Negros Island region lakip lang ini no sa more than 80 plus nga mga hospital all over the Philippines nga ginpagwa no nga listahan sang aton nga DOH kung sa diino bayad na ang bill. Klaro ho naton Miss Bing ha, kiging pahayag sang aton na Health Secretary, Secretary Tad Herbosa, nga as long as ang pasyente admitted sa basic o kung ward accommodation, amo ini siya ang covered sang aton nga zero balance billing policy. Ano ba nabuot siningon Miss Bing no sang basic o kung ward accommodation. According diri no sa aton nga Universal Healthcare Act, ang basic o kung ward accommodation nag-refer ini no sa provision sang regular meals, ang bed no o kung ang imo nga ang bed nga pag-uusaron nimo yara sa shared nga room, fan ventilation kag shared
toilet and bath. So buot siningon hindi siya private para nga makover no para makover ikaw sa zero balance billing. So regardless iniya Miss Bing no sa economic o socio-economic status ng isa ka tawo, edad, ilaman obra o kung ano pa man da, ang zero balance billing applicable para sa tanan. So every Filipino Miss Bing no maka-avail gid sang free of charge sa basic or ward accommodation services nga yara no sa listahan sang aton nga DOH. So dahil sa to sa Western Visayas Miss Bing, 4 ka ospital no lakip sa Negros Island region. Yes. Di ba ito naton biyan ang mga balay bulungan nga na covered sini sa zero balance billing. Di what bi? Santa? Yes, sa Western Visayas Miss Bing, ang Don Jose S. Monfort Medical Center sa Barotac, Nuevo. Yes. Lakip man ang Western Visayas Medical Center diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kag sa Santa Barbara ang Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Negros Island region. Amo ini ang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital nga nahamtang naman niya sa Bacolod City. So 4 ka balay bulungan Miss Bing ang pwede no nga maka-avail kita sang zero balance billing. So Western Visayas, sa Western Visayas Medical Center diri sa Iloilo City ara sa Mandurriao. Yes, Miss Bing, correct gina sa Mandurriao. So, nga nakita Barotac Nuevo for those no nga ti dito abi sa 4th or 5th district or pwede man sa 3rd district, pwede sila maka-admit no dira sa aton sa Don Jose S. Monfort Medical Center diri sa aton sa Iloilo City kag sa Santa Barbara no, like for example sa aton nga 2nd district nga mga kauturan dira pwede gid, and sa Bacolod City ang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Basi bala Miss Bing no ma-wonder or basi bala gapamangkot ang aton nga mga kauturan. For example, abi hindi ikaw ya rehistrado sa PhilHealth, abi Miss Bing. Ginpahayag din no sang aton man nga DOH no kay basi da mga confused dira Miss Bing no paano sila maka-avail sang free of charge no. Ang kada Filipino no considered nga PhilHealth member sa idalom sang aton nga Universal Healthcare Act. But in practice no balaan naton nga ti madamo sa mga kauturan naton ang until now no wala nakapa-register sa PhilHealth naton. Ini Miss Bing no for those nga wala yan nakapa-register sa PhilHealth naton, hindi ini mangin concern bangod nga ti ang mga patients no sa aton nga mga DOH hospital as long as assisted sila no sa PhilHealth's point of service o kung POS program, pwede gid sila makaparehistro bilang PhilHealth member naton. May gapamangkot gadi yan bala ang sa Benito Balanay ang West Visayas Medical Yes. Center, bali hindi siya included for the zero balance billing. Sa aton Miss Bing nga listahan no nga gipagwa sang DOH, wala na dala ang West Visayas State Medical Center, pero Miss Bing no based man sa akon nga experience no kita ni ara makita mga himataon no nga ti ka hospital, for example sa private Miss Bing no pwede sila actually makapangayo sang assistance sa aton nga DSWD Sa mga idalo. private na yan Sa mga hospital. private, and even sa diin man Miss Bing no pwede gid sila makapangayo sang assistance so sa nanuhay-tuhay naton nga government agencies such as Department of Social Welfare and Development. Kung niara man no ang pila naton ka mga party list diri nga ti nagahatag man sang assistance sa aton no nga mga kauturan nga ti admita ti imagine dako ini Miss Bing nga bulig no ang 4 naton ko ospital ti kung mag-bill ikaw ta abi Miss Bing mga more than 50,000 or 100,000 no kag indigent ikaw dako gid nga bulig no nga ti wala ikaw ya i-shell out no sa imo nga packet. Okay, sige. Para sa Bagang Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, Miriam Grace Alineta, mga kabyanan sa report. May kautanan ini sa liwat nga gin hype gid ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sining State of the Nation address nga zero balance billing no kanami pamatian kag dako ini nga bulig sa aton sa iyang mga pumuluyo. Sa imong pag-iay si Tuto. And ang atong nga oras, Philippine Standard Time, it's 8:49. Subong iyang bulan sa Agosto, may mga aktibidad ang pila ka mga government agency. Isa na diri ang National Nutrition Council. Nagtakop ang Nutrition Month no sa July 31. May mga ara gihapon nga mga activity for the culminating nga kung sa diin ang sa Western Visayas ang hiwaton sining pagtakop sang sining activity ang National Nutrition Month
bali tomorrow, August 5. Sa aton nga linya, ang regional officers ng National Nutrition Council, si Cheryl Sedantes, sa aton nga line. Good morning! Good morning, Ma'am Bing. Sa tanang nagapamati, mayong attitude. Yes, Yes, Ma'am. Happy 51st Nutrition Month, Ma'am. Everyone. Yes, happy anniversary at ang culminating activities ang NNC o ang Nutrition Month diri sa Western Visayas will be tomorrow. Correct ako, She? Yes, Ma'am Bing. Actually, activity will be held in Bacolod City. Kaya since Bacolod City, sa among the part sa NNC, we are still covering Negros Occidental. Pero kayang iba na government agencies, may ala na sila yung established na office. Pero sa NNC, we are still covering Negros Occidental and Region 7 is still covering Negros Oriental. But eventually, maybe may ala naman office ang NNC sa NIR. But for now, we choose Bacolod City because silang yung naman for the regional nutrition month activity because Bacolod City is one of the regional awardees sa HAPAG. So, since ang aton na focus for this year na nutrition month theme is food and nutrition security. So, kumbaga paswak gid ang HAPAG na project ni sa aton to ensure sa ating advocacy to ensure na may ala kitang food and nutrition security among our households and families. And talking about the culminating activity, anong naka-line up for the program tomorrow, She? Yes, Ma'am Bing. Actually, our nutrition activity for this year is nag-partner kita sa Bacolod City Government. So, ang dami kita naka-line up mga activities actually, but it's just a half-day activity. Pero, tamo gid kita sa mga share kada kita niwaton ng mga aktibidades para maka-enjoy mo ng aton ng mga participants, no? Particularly ang mga beneficiaries sa mga programs and projects na implement ni Bacolod City. But ang pinaka-highlight for this nutrition month community activity, may ala sila sa presentation sa gulayan sa paaralan, and then may pipanalong gulayan sa paaralan. So, na-award sila sa mga best gulayan sa paaralan, no, ng mga schools. And also, gulayan sa barangay, no, because we are not only advocating gulayan or our community garden no, sa school, but also in the community. So, gina-encourage natin ang mga barangay na sila mismo may ala sila na community garden. So, that's why ang Bacolod City, nag-himok sila sa way no, para nga mas ma-encourage pagdida aton ng mga barangays through their pipanalong gulayan sa barangay award. No? So, tomorrow manakitadaan man sila sa award ang mga barangay na may mga manami na gulayan o community garden. And also, may BNS service awardees, no? So, itadaan man sa award ng atong mga barangay nutrition scholars, no? 80 sila ang atong mga volunteer workers at the barangay level. And sila man atong mga unsung heroes. So, dapat gina-recognize, na-acknowledge natin ng mga services no, sa barangay. So, tadaan man sila sa award tomorrow. And then also, may ara at ang presentation no, sa mga ilang mga may kadalaman sa Bacolod City ni ara na sila sa complementary feeding or complementary food, no? So sila mismo nagdalimo sila hindi na complementary food para itanghatag sa ilang mga malnourished children through their urban basic services division or administrative office. So may budget enough for that. And tomorrow na may presentation sila sa feeding or ceremonial feeding sa
complementary food. And also, Ma'am Bing, may ara sila sa ipanalong PNS Sports Fest winners. Kaya last time nagpapahiwat sila sa Sports Fest. So, tomorrow, bali, to sum it up, no, or to wrap it up, no, so, may ara kita awardee, no, sa aton ng mga test, gulayan sa paaralan, test gulayan sa barangay, and also sa aton ng mga barangay nutrition scholars with exemplary service na ginhatag sa aton ng mga pumuluyo sa barangay. And also, ang ilang ang highlight is the complementary food being developed ni Bacolod City and the DNS Sport Fest. No? So, and also we invited of course, the leaders, no, from Bacolod City. So, maaabot si Mayor Gretchen Sataya, the newly elected mayor of Bacolod, and also the newly elected vice mayor, si Honorable Calao Pantevilla, and also present man tomorrow ang mga SP members. No? So, nagpapasalamat kami, no, sa City Nutrition Committee of Bacolod City kay wala gid sila nag-untat, no, sa pag-support, no, sa aton mga activities, especially sa Nutrition Month celebration. So pag hambal namon that we want to partner with them, so nag-say yes gid sila dayon. So we are very thankful for that, no, kay nag-support gid sila in all of our nutrition initiatives in the region. So ang manang naman din for tomorrow na event natin, no, so i-celebrate natin ang Nutrition Month. This on August na, actually, supposedly, Tani, last week, no, and week of July, but since grow kadamo ito sa activities, no, ginambal na natin nga it's not only the month of July that we should celebrate Nutrition Month, but it's a whole year-round celebration. So that's why even if the community is extended until August, but we are still celebrating Nutrition Month even after August or until December. Dapat, yes, dapat everyday. Yes, everyday gid kita. No, kay ang nutrition is part of our life, no? Ang ginakaon natin, no, pagkaon. No? So, it's nutrition. So, we should be celebrating Nutrition Month every day. Yes. Di ba't ganyan nga sa nga tema, share? Yes, Ma'am Dean. Actually, we are focusing on food and nutrition security. So, ang ating nga major theme is kapitan, sama-sama sa nutrition, tapat para sa lahat. But we have a sub-team, no? So, food and nutrition security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. So, ang mga ating nga theme for this year, because we want to create awareness, no, sa ating mga pumuluyo na ang food and nutrition security is a human right. It's not a privilege, no? So it is a human right. So karapatan natin. So that's why the government is doing its best, no, to provide food and nutrition security among the communities. No? But since hindi naman si government ang kinahanglan may action, but also the people in the community should also participate, no? Because hindi man natin masulpa, nakita lang, no? But we need their cooperation through pagtanong sa ilang backyard, sa community, mag-community garden, no? Because if we want to have a food and nutrition security, kita mismo, we have sources, no? So, dapat kita mismo, nagatanong kita, and we ensure na ma-meet na natin ang security tinatawag sa nutrition. Yes. Siya, thank you, Gid. How I wish tani maka-upod ako sa inyo, no? Yes, ma'am. Oo, kasi may NIR na Albi, no? Oh, yes, yes. Actually, some of our partners, ang concern is that, no? But maybe this is, we cannot really say, no, kung until when ato covers ang Negros Occidental, kaya eventually there will be a separated region. Although subong separate mas giman sila nga region, but still for our case, sa National Nutrition Council, kaya wala pa man kami office, so yung na-cover pa naman na Occidental. That's why we targeted this year Bacolod City, because we want to highlight the initiative ng Negros Occidental when it comes to food and nutrition security. So I cannot really say kung subong na ng place namin na
paghiwat dito because in NIR na sila. So maybe next year kasi we can celebrate here Yes. Panay in Dipras naman. Thank you. Thank you, Ma'am Kim. Yes, thank you very much, Cher. Ma-contact na ako liwat sa imo. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you so much, Ma'am Bing, for your support and for being the president of our circle. So, dako gid ang bulig sa media, no? So, pag-share, pag-create awareness sa correct and reliable nutrition information sa ating general public. So, salamat gid, Ma'am Bing, and happy 51st Nutrition Month, Pat. Thank Yes. you. Happy anniversary na batian mga kabiyanan si Cheryl Sedantes, ang chief sa National Nutrition Council dari sa Western Visayas. Dali lang ako kutob mga kabiyanan sa aton sining pagpangalagad. Standby sa balita issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan naman ni Janelle Baclay, ako si Bing Pabiona, Pilipinas, maayong aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo